everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. And for this afternoon, we are so blessed to have Tita Desi Kelly. Siya ang sabay na iinom sa atin ng ating mainit na tsaa. Mag-hello ka naman sa lolos and lolas, titos and titas. Hello po. Hello po. Good afternoon, mga senior na kagaya ko. Pero magaganda. Amen! So sabay po tayo, kunin nyo na rin ang mga merienda ninyo. Let us praise the Lord. Ayan, napakaganda po na ngayong buwan ng Mayo, ang ating namang pagkukwentuhan at pag-uusapan ay appreciating human faces and voices. So talagang yung mga katabi nyo, i-greet nyo rin dyan. Talagang yung mga beautiful faces natin. Ang biruan namin kanina ni Tita Desi, ano ba yan? Yung beauty ba yan ng human faces natin, inside or outside? Alin ba sa dalawa? Pareho. Pareho. Kasi beauty is in you, from inside, and then it rebounds outside. Yes. So, Tita Desi, itong buwan na ito, kaya appreciating human faces and voices, kasi inalign natin dun sa tema ng Santo Papa. Ang sabi kasi niya, ang tema natin for this year sa World Communication Sunday is preserving of human faces and voices eh. Ayoko muna ng preserving kasi lolos and lolas ang ating kasama, di ba? So doon na lang tayo sa level ng appreciating human faces and voices. So ito yung maganda naming makakwentuhan kasi most of your life talagang inubos mo naman behind the scenes. Pero nandun ka always, you have an eye for the faces and the voices. Otherwise, hindi maibobroadcast ang lahat ng ito without your help and your contribution. So, what is it like? Tama ba na sa likod ng lahat ng ito, ng communications, nandun ng isang inhinyero na kailangan munang mag-put up ng lahat? Kindly walk us through. How is that possible? Actually, ang nangyari sa buhay ko, gusto kong maging doktor. Layo Doktor layo talaga. And then, ang daddy ko sending 5 college students, hindi niya kaya. So sabi niya, mag-stop daw ako. So my dad is an engineer. Sabi ko sa kanya, Dad, sayang. Gusto ko pa naman maging engineer na kagaya mo. Just to make sure na pag-aral ako ng university. So because we were sent in Baguio dahil at that point in time maraming demonstration dito, ang sabi niya sa akin, okay, you are going to school pero ang no shifting, no failure. If one failure, you pack your things and go home. Ooh. So ganyan siya kano. And then sabi ko, uy, makaka-engineer na, makaka-aral na ako, magiging doktor. Pagdating ko ng second year basic ko, mag-change ako. So, yun talaga ang plano mo, Yun ang plano ko. And then, because we are hard up, kulang pa nga po. Noon kasi ang tuition fee is 350 pesos. Malaki na yun nung Malaki araw. nun ang araw. And then, at those days, ang computer was coming out. So, nag-apply ako sa St. Louis University being a programmer ng Fortran, yung mga card reader, para lang mas tustusan ko ang pag-aaral ko. So, half scholar, academic, half scholar thing. And then, ang ginawa nila is nagkaroon ng library assistant. So, on my free time, I do. So, masipag ka na talaga. Pero to Resourceful. begin with, yes, you're resourceful. But to begin with, technical ka ba? Are you a technical person? My dad is, we have a shop din, ang tawag fix right. Kung hindi namin ma-fix na tama, fix wrong ang tawag sa amin. So, talagang napaka-full of technicalities yan. Yeah, so transistor, everything, nandoon talaga. And then, sabi ng ng CICM, which is Belgian founders. Sabi ni Father DeVos, tsaka ni Father Hugo Delbert, anyway, you're so resourceful, maybe you can
think why we have to put up AM or FM station in the Philippines. At that time, si Father Hugo Delver is in PRAIC, Philippine Educational something. So sabi niya, you help me do all these resources and so on. Technical talaga siya. So yung resources ko po, having that technical, napapunta doon sa pagka-engineering ko. So, naglaho na ang pagiging doktor. Hindi po. Andun pa rin yung dream. Nandoon pa rin yung dream. Kaya lang hindi ko alam na at the end, ako ang magiging doktor ng transmitter, doktor ng mga studio, kakaibang pagka-doktor. So, ang Diyos talaga rin, inilagay niya ako sa tama. Hindi ko rin alam na at that point in time, pupunta na ako ng Manila. Si Father Hugo says, you buy this, you buy that. So, si Father Hugo, ako ang nagiging purchasing thing niya na up to a point na nakilala ko si Sister Virginia Adre, who is also an OND na nasa Radio Veritas Asia. Oh. So Veritas Asia and PRAIC at that point in time are one and the same. Ayun. And then nagkaroon po ng Communications Foundation for Asia. Si Father Hugo Delver put me in connection with Father Reuter. So talagang nagdugtong-dugtong talaga, no? Parang everything is God's design. God's design, yeah. Providence talaga. So si Father Reuter, being very technical too, sabi niya, you know, with the government we have right now, we need somebody else to do something. And then, na-introduce ko yung single sideband. At that time, we call it SSB VHF. Wala pa pong pager noon, wala pang internet. So, it's dioceses. Pinalagyan lahat yan ni Father Reuter kasi yun ang advice ko. But I said, you would go first Jolo, and then Cotabato, and then Davao. Because Davao then has also communication. So, yan po ang... But when you were doing that, full-time na yan. Hindi po. Ano pa yan? Estudyante? No, I'm already at that point in time, na. finished na. Okay. So, yung pagtulong ko sa kanila, gusto ko lang makita ang Pilipinas. I was enjoying. Nag-enjoy lang. Touring around the Philippines, I wanted to, and then Father Reuter having beg a lot of fundraising kasama ni Father Hugo Delver. Yung mga yan, mga fundraiser, yung mga yan. So, let us praise the Lord. So, nakakatuwa po yung kwentuhan namin, ano? Kasi looking backwards talaga to looking into the past, tinitignan natin yung roots talaga. At medyo yung mga pangalang sinasabi niya, medyo wala na sila sa mundo. Kaya kailangan mo na, Tita Desi, mag-age reveal ngayon. Pwede ba natin i-reveal ang iyong age? Is that all right with you? Yeah. Nag-start ako ng career ko, batang-bata talaga. My age now is going 70 on August 19. Wow, let us praise the Lord. So, 7 dekada. 7 dekada. At aabangan natin, nagsisimula pa lang yung 7 dekada na yon. Kasi babalikan ko pa rin yung dream niya na maging doktor. Kasi she ended up being a doctor of these transmitters para possible po ang communications. So, wag kayong aalis, magbabalik po tayo. Hello, hello, hello! Muli tayo nagbabalik at I'm sure na surprise na naman kayo sa ating bisita sa kanyang age reveal. Yun ang sikreto kasi usong-uso kahit sa States, di ba, may gender reveal. Eh dito sa ating programang 20%, laging age reveal and almost always surprised ang lolos and lolas kasi yung age na sinasabi, hindi naman nakikita sa muka. Pero sa experience, talagang sigurado naman po mahabang dekada ang pinagdaanan. So Tita Desi, itong pinag-uusapan natin in connection with World Communication Sunday,
hindi naman ako communicate agad-agad. May technical side kasi. So more than the crew, hindi lang yun eh. Ito yung pag-establish mo talaga na may mga sinasabi kang AM band, FM band, yung single phase na sinasabi mo. So paano yun? Naging missionary ka rin. Kasi sabi mo, you want to go places, pero hindi ka lang namamasyal. Nagpo-put up ka na nitong mga transmitters, ganun ba yun? So, ang communication natin noon, very hard to the far-flung areas. Si Father Reuter requested na kung pwedeng i-connect ang bawat, at that time, wala pang dioceses. So, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. So, ang sabi ko, the best way is the SSB, which is single sideband, na it only can transmit and receive during early morning and evening because it is by waves. Sa waves po ito. So kung noisy na po ang mga araw, wala na yung waves, hindi mo na siya maririnig. Oh, wait, ganun lang ang maririnig mo. Para may mga langgam na. So dahil ganun ang nangyari, ang naging suggestion ko noon kay Father Reuter is, let's see if we can go holo to Apari by using Luzon, Visayas, and Mindanao. So, yung holo ang nauna, nilagyan namin, which is si Bishop Dion ang nandoon. OMI naman yun, OMI at saka OND. So, with that, nakita namin din kung saan kami pwede na maglagay ng AM band, which is the AM thing. And so, yung AM, meron din po, kasi ang Borongan, Samar, na ano noon, Leyte, Maasin, hard na makuha po yan. Yung Benguet, Abra, Bigan, Lawag, lahat yan napuntahan ko first time namin ni Father Reuter. So sabi ni Father, but we don't have money. And he always said, but God will provide. So Providence. Hanggang Malay-Balay po, at that time si Cardinal Rosales, Father Bishop Rosales pa lang noon. Bukidnon. So because they have problem with the farmers, kailangan din niya na ipatayo yung istasyon niya kaagad-agad. Sa dito sa Lucena, kay Bishop Profugo, halos lahat, wala nang mga bishop. Yung mga panahon na yan, far-flung areas yan eh. Yes. Mga hindi yan accessible. Correct. Yung mga kabataan natin, yung nanonood sa atin, nung araw, it will take months, weeks, bago mapuntahan niyang mga yan. Wala pang eroplano, hindi lahat may airport. Yeah. So, ganun yung era na yon na talagang wala pang radyo. Yeah. Yung hindi naaabot nung mga band na tinatawag. Kaya very crucial yung naging role ninyo. Yes. At sabi niyo, from scratch yan. From scratch po. So, ibig sabihin, yung mga napapakinggan namin ngayon sa radyo, tulong na yan nitong mga sinimulaan ninyo. Opo. So, during that time, may Veritas na po ba? May Radyo Veritas na? Ang Radio Veritas po came from break. Ang ano niyan. So, kaya lang, because during martial law, you're only allowed 5 AM, 5 FM, 5 station. So, may control. May control. And you cannot just open, kasi controlled nga po. Kagaya po nila, Bishop Labayan in Baler, that was at that point in time infested NPA area. So ang mga poor really doesn't have any means of communication. So kung mag-travel ka doon 2 days, and then the roads are not even, hindi pa po siya noon maganda. Hindi kagaya ngayon, ang ganda-ganda na. Bilis na. Ang ganda-ganda. So lolos and lolas, naaalala niyo pa yung mga panahon na yan na talagang ang kaibigan ay ang radyo. So yung mga mahahalagang bagay, magdamag yan, di ba? Naka-on talaga. Yeah. Tapos ito, Desi, gusto ko itong tanungin. Yung mami ko, magdamag ang radyo. Pero may time na may sign-off. Tapos dun sa sign-off, isa-isang sinasabi yung mga numbers, tapos yung pangalan. Ano yun? Yan po ang mga, kasi ang controlled ito, so controlled po ito ng government. So Okay. para magkaroon ka ng radio station, kailangan may engineer ka, may technician ka, yung mga number. Yung frequencies po, binibigay din yan ng gobyerno. Yung kagaya ng Radio Veritas 846, mabalik ko,
nandiyan po yan sa Bulacan dati. Hindi pa ganyan noon ang Bulacan. Ang Bulacan noon talagang nandiyan pa. Sana nga May bukid talaga bukid yan. talaga po. Kasi ang AM talagang ang grounding system niya nasa Lupa. Kaya nung talking about Radio Veritas doon sa Yellow Revolution, nung inano po nila yan, binaril nila at sabi ni Cardinal Sin at saka ni Bishop Buhain na we have to repair, unrepairable po. So at those days, analog pa po ang mga sabi namin, kunin niyo yung 810, which is the Radyo Bandido, and then fly in Jude Kitley, who is at the time, siya ang nandoon sa Angkor. Doon yung ilagay, and then Father Reuter said, that's a good idea. So, ibig sabihin, Tita Desi, binaril yung transmitter. Yes so, po. ibig po sabihin, ganun ka-crucial, kasi pag nasabog na yon, nasira na yon, hindi na tayo makakabato ng messages natin, wala na tayo radyo. Kasi po noon, di tubo pa. At kung mag-i-import ka ng tubo, ang haba-haba pa ng panahon. Wala pong mga, wala pang ang fax machine noon eh. So, ang po namin noon, kasi yung 810 noon was sequestered by Marcos regime, Marcos the First. So, ang nangyari po dyan is, yung mga nag-sequester na Ramboys, Gringo Honasan, kasama po sila Colonel Defensor, Colonel Siron, Ting Victor. Yung mga yan po noon, sila po ang nagpapatakbo ng mga istasyon na yan. So, nung magdi-defect na po sila, nalaman na rin po ni FBR, sabi ko, i-fly nyo na yung mga angkor doon. Total, malapit lang. JNT Building, Santa Mesa lang po yun eh. Batang-bata pa rin ako noon. Akala ko nga, mamamatay din ako noon kasi ang daming mga sundalo na naka-armas at it is actually around me. And so I said, ano na to, katapusan ko na ba? Hindi ko po nalaman na at that point in time, sila June Kitley, sila Father Reuter, the Bishop Buhain, and the FCC, NTC government na sinasabi nila, sige, gawin na natin. Kaya yun po. And then, nakita po nila, hinanap po nila ang Radio Veritas, di nila mahanap. Kasi sabi ko, hindi nila mahanap kasi malapit lang sa nailipat na. Although they have, sinabi ko lang na dapat yung 846, nasa 810. Pero 846 lang palagi ang sabihin nyo, huwag yung sabihin yung 810. Pero ang nakakaalam dyan, yung mga Ramboys. Pero kasi pag nalaman nila yung 810, 810, matutuntun na nila yes kung po. nasaan kayo. Yes po. At saka doon noon din, hindi kagaya ngayon na ang gadget mo, matutuntun ka na ngayon dahil meron ng mga Ngayon hindi. Noon hindi talaga. Kaya hindi rin namin alam na mag-prosper. It was prayers talaga. Kaya lahat noon na Ramboys nandoon. Yan, ako, napaka-exciting po nito, no? Akala mo lang, transmitter lang ang pinag-uusapan. Nung pala, pati buhay pala, no? Ay nakasalalay talaga dito. So, kayong aalas, marami pa tayong malalaman ng sekreto kay Tita Desi Kelly. Babalik po tayo. Sa mga panahon na nakakatakot dahil full of uncertainty. Dahil nananawagan na si Cardinal Sin, pero alam niyo paano maririnig yung boses ni Cardinal Sin kung wala tayong radyo. O wala na, sumabog na yung transmitter. Pero meron palang alternatibo na naisip sila Tita Desi at narinig pa rin natin sa ere. So, nung time na yun na nag-broadcast kayo, hindi ka natatakot na mamamatay ka sa ginagawa ninyo yan? Para akong nasa heaven, ang daming mga pari at kamadre. Paano ka matatakot mamatay? Kasama mo lahat sila. Ang nakakatakot yung ang daming mga guns and,
naka-arm sila talaga, nakakatakot. Pero makikita mo, friendly naman sila at that time. Very friendly. In fact, hindi ko nga alam kasi kabataan ko yun eh. Mapusok din ako noon. And go lang ng go. Go ng go. Hindi kami natatakot na mamatay. Sabi ko nga, ang daming madre, mamatay ka, nandoon, may At ginagawa mo yung tama, di ba? Habang nangyayari yan. So, lahat ng ito, nung nangyayari, maiisip mo ba na yun ang lowest point natin sa Pilipinas? Can you classify that as the lowest point in Philippine history in our times? Yeah, sa Philippine history, it's challenging. You have to get up. Talagang tatayo ka para sa kapakanan ng kapwa Pilipino mo. Hindi mo na iisipin ang sarili mo, kundi nandoon ka na, anong gagawin mo? So, dahil tayo mapagdasal, ay siguro talagang nandito na tayo dahil ganito ang gawin ang tama. At that point in time, mababa ang sitwasyon kasi hindi natin alam ang kasiguraduhan kung mamamatay ka o mabubuhay ka ba. So, dahil noon din, just blackout tayo. Ang Veritas lang ang talagang nagsasabi ng katotohanan. Truth talaga. Kaya ang lahat ng mga tao nakatutok sa Veritas So, kasi ibig sabihin, Tita Desi, nung araw pala may fake news na talaga. lying. Hindi fake news but lying. Lying. Kasi maraming cover up. Kasi kung hindi walang cover up, dapat hindi nila nilimit ang mga estasyon na masarap. Dapat bukas lang kasi demokrasya tayo eh. Kailangan ganun lang. At saka at that point in time din, ang mga tao din hungry ng gutom sila sa katotohanan. Ano ba talaga ang katotohanan? Ano ba talaga? Ano na yung nangyayari talaga. Kasi parang bulag tayo hindi natin nakikita. So naririnig lang natin through the radio. Kaya ang mga sundalo noon, pinatay nila ang Radio Veritas para hindi magsabi ng katotohanan. Kasi ang katotohanan talaga, masakit pag totoo. Pagka hindi, talagang i-shutdown ka talaga. So, naging totoo sa kanyang pangalan, Veritas, which is truth. Sumainyo ang katotohanan. Tama po Radyo yun. talaga. Yeah. So, kaya ako tinatanong, Tita Desi, yung lowest point nung history na yon, kasi at present, naranasan na naman natin yung lowest point, hindi lang ng Pilipinas, kundi global ito, yung pandemya. Yeah. So, i-discuss mo naman sa amin, ano rin ang naging role, naging valuable role ng radyo sa buhay ng isang ordinaryong tao? Ang natatandaan ko, bawal lumabas. Bawal lahat. Then wala tayong hope kung mabubuhay ba tayo, mamamatay tayo dito sa sickness na ito. So, para sa akin personally, ang maitulong ko at that time is give hope para sa mga tao, lalo na yung mga kagaya natin na senior. Kasi tayo ang unang-unang dadapuan ng So, ang radyo ulit ang naging kagaabay natin na sila ang nagbibigay ng misa, ng lahat ng mga pag-asa para tayo maayos. Siguro divine providence again na ibinigay sa atin ito na pag-test ng buhay natin. Andyan ang Radio Veritas, gigising sila ng maaga, magmimisa. Problema nga noon kasi walang tao na pumunta sa labas at magmisa. So kailangan mag-isip kung ano ang dapat gawin. So, yung streaming ginawa. Ang naging problema din noon, ang Radio Veritas, walang tao na pupunta na Anchor, walang pupunta na kasi bawal lahat eh. So, ginawa namin... Walang movement talaga. Ginawa namin yung Zoom. At that time, ang Zoom is nauna pa lang noon. So, magmi-meeting ang Radio Veritas, mga executives. Problema ang mga tao na kagaya ng TV Maria, walang programming. So, ang ginawa ng TV Maria at saka Radio Veritas, nagsama sila sa kung merong programa, ilagay dito. Ang EWTN, ilagay dito. Kung ang Manila Cathedral
6 o'clock ang mass niya, 6 o'clock yun talaga. So nagtulong-tulong, Nagtulong-tulong. collaboration talaga. Collaboration. Pero ang Radio Veritas, dahil AM siya, radyo, naibigay niya lahat sa mga kagaya ng mga tao sa probinsya na mag-tune sa Radio Veritas para magdasal, mag-ano. Ang dami. Itong ang nakakatawa, nung natapos ng pandemya, problema na nila kung paano nila ibalik yung mga tao sa simbahan. Tama. Naku, Tita Desi, so another episode yan na ating pag-uusapan. So I hope you're still available para sa ating next episode, next Monday. At mapag-usapan natin yan. So natutuwa ako doon sa sinabi mo kanina, doon nagsimula yung Zoom. Kasi that is something new to us during that time, lalo na sa lolos and lolas natin. So for your parting words, for our lolos and lolas, na hanggang ngayon naman ay tumatangkilik pa rin sa mga radyo at ngayon naman ay nanonood na sa TV Maria. Alam nyo, sa totoo lang, kayo po na nanonood ng mga lola, lolo, kayo po ang nagsasabi sa radyo na bakit hindi namin marinig ang Veritas? Pakipalakas lang. Bakit hindi namin marinig o makita ang TV Maria? Kaya kung ano po ang nakikita nyo sa labas at kung anong naririnig nyo, kayo po ang nakakatulong sa Radio Maria, Radio Veritas at saka TV Maria. Kaya importante po ang mga saloobin ninyo at mga pagsabi ninyo kung ano at ano pa po ang mga kailangan para magkakaisa-isa po tayo. Let us praise the Lord. At syempre, hindi natin ito tatapusin ng tayo-tayo lang. Tayo'y mananalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, make us instruments of your peace. Help us to recognize the evil latent in a communication that does not build communion. Help us to remove the venom from our judgments. Help us to speak about others as our brothers and sisters. You are faithful and trustworthy. May our words be seeds of goodness for the world. Where there is shouting, let us practice listening. Where there is confusion, let us inspire harmony. Where there is ambiguity, let us bring clarity. Where there is exclusion, let us offer solidarity. Where there is sensationalism, let us use sobriety. Where there is superficiality, let us raise our real questions. Where there is prejudice, let us awaken trust. Where there is hostility, let us bring respect. Where there is falsehood, let us bring truth. Amen. Amen. Let us praise the Lord. So thank you very much, Tita Desi. Pero hindi tayo mag-goodbye. Magbabalik tayo next Monday. Bye-bye.